Hello guys, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake Pomperada mula po dito sa Bacolod City, Philippines. Welcome po kayo sa channel ko. So kung sa ngayong video guys, pag-usapan po natin, tapos na po ang halalan, pero meron din mga katanungan. Ano ba ang mga dahilan bakit natalo sa eleksyon 2025 ang veteran actor na si Philip Salvador sa pagtakbo bilang senador, no? Ano ba ang mga main reasons bakit natalo po si Kuya Ipe? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Isa sa pinakasikat na aktor sa Pilipinas, no doubt, ay si Kuya Ipe Philip Salvador. Halos lahat po ng awards ay nakuha niya na po sa larangan ng sining na pag-arte, Best Actor, Hall of Fame, FAMAS, lahat-lahat. Pero lingid sa ating kalaman, si Kuya Ipe ay gusto din magserbisyo sa bayan. Nakaugnay po siya sa mga Duterte at sa kasamaang palad guys, hindi po siya sinuwerte, no, sa pagtakbo ng senador sa eleksyon natin 2025, no? So pag-usapan po natin guys ang mga dahilan bakit hindi nanalo si Philip Salvador bilang senador this midterm election 2025. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Una-unang dahilan guys, sa ating pananaliksik, hindi sapat na suporta mula sa mga botante. Sa kabila ng kanyang kasikatan bilang aktor, nagtapos si Salvador sa ika-19 na pwesto sa senatorial race na may humigit kumulang 9.6 million boto. Ito ay malayo sa top 12 na kinakailangan upang manalo sa Senado. Alam natin guys, no, ang number 12 si Senator Amy Marcos. Ang kanyang kapwa celebrity candidates tulad ni Willie Revillame ay hindi rin pinalad. Habang si Lito Lapid lamang ang nakapasok sa Magic 12 sa mga kilalang personalidad mula sa showbiz. Okay, so marami talagang tumakbo sa pagkasenado, I think 54 or 56. So hindi talaga sinuwerte sila, no, ni Kuya Willie, no? Si Senador Lito Lapid lang po ang nakapasok. Alam naman natin si Senator Lito Lapid ay incumbent na senador, no? Kahit paano ay may advantage siya. Now, anong ikalawang dahilan? Pagkakaugnay sa mga administrasyong Duterte. Tumakbo si Salvador sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino or PDP na bahagi ng Duterte slate, isang koalisyon na binubuo ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gayunpaman, ayon sa mga political analyst, ang resulta ng halalan ay tila isang referendum laban sa administrasyon kung saan maraming botante ang tumalikod sa mga kandidato ng Alansan at Duterte. Tama po yun kasi nanalo nga si Marcoleta, no, independent, even though na-identify sa kay Duterte, and then pagkapanalo ni Kiko, Senator Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino. Okay? Ikatatlo, pagbabago ng boto ng kabataan. Ang mga botanting mula sa millennials at Gen Z na bumubuo ng 60% ng rehistradong botante ay nagpakita ng mas mataas na suporta sa mga progresibong kandidato tulad ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ang kanilang boto ay naging kritikal sa pagkatalo ng mga kandidatong may kaugnay sa nakaraang administrasyon. Totoo naman po, no? Kahit silang dalawa hindi din nila na-expect na manalo sila, si Senador Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino. Ikaapat na dahilan, mga kontrobersya at negatibong imahe. May mga lumang isyu na muling lumutang laban kay Salvador, kay Kuya Ipe, kabilang ang kanyang estafa conviction noong 2006 at isang insidente noong 2009 kung saan nagsangkot siya sa pananakit ng isang bus driver. Bukod dito, isang controversial na pahayag niya noong 2019 kung saan nagbitiw siya ng death wish laban sa mga kritiko ni Duterte at muling nabanggit ang maaring maapekto sa kanyang imahe sa publiko. Naku po, malaking problema yun kay Kuya Ipe. Ikalawang dahilan, no, bakit natalo sa eleksyon si Kuya Ipe.
kakulangan ng epektibong kampanya. Alam natin, sumasayaw siya. Mr. Epektibo. Bagamat may mga ilang political ads, si Salvador hindi ito sapat upang makipagsabayan sa mas malalakas na kampanya ng ibang kandidato. Ang kanyang plataforma ay hindi ring naging malinaw sa publiko. At ang kanyang kampanya ay tila umaasa lamang sa kanyang kasikatan bilang aktor na hindi epektibo sa kasulukuyang panahon. Ika-6 na dahilan, pagdududa sa integridad ng halalan. Matapos ang halalan, nagpahayag si Salvador ng kanyang pagdismaya sa resulta at nanawagan ng manual recount. Alam natin guys, ang manual recount guys, ikaw ang gagastos sa COMELEC dahil sa umano'y mga anomalya sa pagboto. Gayunpaman, walang konkretong ebidensya na inilahad upang suportahan ang kanyang mga aligasyon. And then sa ikapito, sa huli guys, pagkawala ng tiwala ng publiko. Ang kombinasyon ng mga nabanggit na sa salik sa nagresulta sa pagbaba ng tiwala ng publiko kay Salvador bilang isang potensyal na senador. Sa kabilang ng kanyang hangarin na magsilbi sa sambayang Pilipino, ito ay naging sapat upang makuha ang suporta ng nakakaraming Pilipino. So, yun po guys, no? Maraming dahilan bakit natalo si Kuya Ipe. Ito guys ay pwede ditong makunan ng ideya ni Kuya Ipe para ma-improve niya ang kanyang chance sa magpanalo sa susunod na eleksyon kung tatakbo sa uli sa Senado. Lagay nyo guys sa comment section kung mayroon din kayong mga dahilan kung bakit natalo sa eleksyon si Kuya Ipe or Philip Salvador. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe guys. Ingat po tayo palagi. Mahal ko kayo. Basta salamat guys sa inyong panonood. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pomperada. Paalam guys. Kita-kita tayo sa sunod na video.